Bawat simbahan ay may kwento. At dito sa Del Gallego, ang kwento natin ay kwento ng pananampalataya, sakripisyo at katapatan ng mga unang mananampalataya. Ngayong ipinagdiriwang natin ang ika-76 na anibersaryo, samahan ninyo kami habang binabalikan natin ang 76 years ng Adventismo dito sa Del Gallego. Kung paano nagsimula, lumago at paano tayo dinala ng Diyos hanggang sa ating bagong tahanan ng pananampalataya. Taong 1949, nagsimula ang Adventismo dito sa Del Gallego nang mangaral sina Brother David Hilson, Eliza Lagabon, Juan Tapog at iba pang manggagawa mula sa Omon Church. Ang naging bunga ng pangangaral na iyon ay sina Fausto Toral at ang mag-asawang Anacleto at Andrea Villacos na nabinyagan noong December 17, 1949. Si Anacleto ang kauna-unahang elder at dito na formal na organisa ang Del Gallego Church. Natatandaan ko ang simbahan niya nagpalipat-lipat muna ay Alpilor, yung kauna-unahang simbahan na inabot ko pa ay nagbabangka pa kami. Tapos noong masira doon, naglipat kami sa bahay ni Sister Naning na Bargo. Pagkatapos noon, napalipat ulit kami dito sa may kaibibing Ubanti sa bahay din. Hindi ko lang kilala kung kaninong bahay yun, basta dun sa bahay na yun. Tapos noong mga ilang panahon naman, napalipat ulit kami dito sa may kay Lolo Clito. Naging elder dyan yung lolo ko, yung kauna-unahan na sa pagkakaalam ko. Naging miyembro rin sina Cosme Umali, Berting Umali at Jesse Inocencio na noon ay Vice Mayor ng Del Gallego. Yun, napapag-aralan na naman uli ako ni Kuy Bandoy, Brother Uming na Umali, Brother Oswing Inocencio. Yun, napapagwanan nila ako, napapagbalitaan hanggang sa sabi ni Kuy Bandoy, pag Sabado niya Nora, magpunta ka sa simbahan. Yung mga anak ko ay si Adela, si Josephine, ako si Edna. Sabi ko, dinadali kong, uy, bihis kayo, ligo na kayo at papunta tayo sa simbahan. Yung lunga pang simbahan. Bago nagtuturo na ng leksyon. Di sinasalubong ako agad ni Brother Swin, ni Kuy Bandoy, ni Brother Umali. At yun ang nangangaral sa akin. Nagkaroon ng public evangelistic meeting at maraming naging bunga. Dahil dito, nagtayo sila ng bahay kulungan sa Zone 2. Pagsapit ng 1950s, nabinyagan sina Manuel Villaos, Mercedita Villaos at Pilar Montemayor na tinawag na Pillar of Faith. Dahil saan man may fellowship at pagpupulong, palagi siyang naroon at nangunguna sa mga kababaihan. Madalas siya po nakakasama ng mga panahon po. Si Lola Pilar. Pillar of Faith. Si Lola Pilar, hindi yung natanggi kung ano ang sabihin ko. Ikaw, Lola Pilar, ganito. Si Lola Pilar, lalakad kami hanggang Umon. Noong 1960, nabautismohan sina Maria Villaos, Esther Villaos, Mario Villaos, Julie Apo, Carlos Ortega at iba pa. Lumago at patuloy na tumitibay ang ating iglesia. Nabinyagan ako noong April 1963. Kaya, yung iglesia ang aming pinaaniban ako. Naalaala ko pa ngayon ang kasiglahan hanggang sa ngayon. Nahanap-hanap ko. Pero, yung matagpuan ko dito sa ating bagong kapilya, dito ko nagtagpuan yung kasiglahan. Hindi laging madali ang paglalakbay. Dumating ang panahon na sira ang bahay-sambahan at marami ang nawala at huminto. Ngunit ang natira, ang matatapang na kababaihan ang nagpatuloy sa pangangaral sa Polo at sa Sabang. Marami. Pero talaga sa panahon ngayon ay nagkalayo-layo na kami, mga pamilya ng mga makulan noon, mga kasamahan ko yan, mga Ibanese. Napinyagan ako ay nasa simbahan noon ay nasa Santa Rita, Duspa. Nandun pa ang simbahan. Kaya doon kami nagsisimba noon. Marami doon ang mga Adventist noon. Marami ako doon kabarkada ng mga kapwa ko rin nag-bautismuhan. Kaya lang paglipas na ng panahon, hindi kanya-kanya ang pananahanap ko ng tao.
Noong 1970s, nagbunga ang kasipagan ng mga kababaihan. Nabinyagan sina Maria Odonio, Bernardo Odonio na naging elder at Winsor Villaos na elder din. Isang espesyal na bisita ang dumating, si Miss Lydia Palad. Sa tulong niya, nakapagpatayo ng mas matibay na bahay-sambahan sa Zone 3 sa halagang 14,000 pesos na may 99 na miyembro noong October 29, 1981. Dati kasi nung bata pa ako, ang natatandaan ko, ang simbahan niya nagpalipat-lipat. Pagkatapos nun, ay nag-umpisa na nga yung magkaroon na ng simbahan. Mayroong nag-donate na nagngangalang Miss Palad. Kaya nagkaroon ng simbahan dito sa may likod na yan ng school. Yan ay dati damuhan. Yan ang naging simula kung bakit nagkaroon talaga ng simbahan. Sa pangunguna ni Sister Rose Ebora at ng Women's Ministry, marami pang pamilya ang nadala sa pananampalataya, kabilang ang Arevalo, Santiago, Umali, Cribe at Odonio families. Ngayon, ating pakinggan kung paano unang nadala sa Diyos ang ilan sa mga miyembro ng ating iglesia at ang kanilang mga karanasan. Nagsimula ako dahil ang aking mga magulang ay born Adventist, kaya sila ang nag-udyok sa amin na magpatuloy sa pananampalataya. Ako ay naging AY leader ng Del Gallego Church. Tapos kakaunti kami noon, pati matatanda, kaunti din. Tapos kahit ganun ay kami ay nagpatuloy. Ang una, nung bata pa ako, ay marami ditong ginagawang pagtutulda ang mga Adventist. At bilang isang bata, parati akong nanonood, mga nakikinig ako sa kanilang mga mensahe. Bagamat hindi ako tuwirang pumupunta, pero naririnig ko yung kanilang mga mensahe. Hanggang sa minsan ay ako ay naanyayahan ni yung isang elder natin na dati na si Brother Bandoy na Odonio, na sabi niya mag-aral daw ako ng BOP, Voice of Prophecy, at binigyan niya ako ng mga lesson at yun ay natapos ko. At sa pagbabasa ko ng mga BOP na yun ay higit kong naunawaan kung ano ang katotohanan hanggang sa nagkaroon ng Bible study. Ang kalagayan ng iglesia at kalagayan ko ako'y nabinyagan nun bilang kaunting karanasan lang. Nabinyagan ako dahil siyempre nung una ang mga kabataan, pag sabi ng mga magulang, tayo masimba. Sige, nagsisimba. Sama ang mga kabataan. Panahon may binyagan, magpabinyag na kayo. Bagamat hindi namin kaanong naunawaan dahil kabataan kami. Sumunod naman kami sa pasyahan ng aming mga magulang. At sa kabila nun, habang kami lumalaki, patuloy kami nagsikap mag-aral ng Biblia. Patuloy ako nag-aral ng Biblia. At doon ko nakita, doon ko na inarawan yung kabutihan ng pag-aaral ng Biblia, yung pagsisimba, yung panukala ng ating Panginoon. Doon ko na naunawaan. Nabinyagan April 9, 1994 ni Pastor Polonio Panganiban. Kung ilalarawan ko ang aking karanasan mula noon hanggang ngayon, napakaraming pinagdaanan sa buhay, pagsubok, maraming mga sitwasyon na nagpagiba na sana sa pananampalataya, pero atin pa rin pinanghawakan ang pangako ng Panginoon na kung mag-give up tayo sa ating pananampalataya, sayang nang binigay sa atin ang oportunidad ng Panginoon na kaligtasan. Kaya kahit maraming pagsubok, maraming mga disappointment, maraming pwedeng katisuran, yun naman nangyayari talaga dahil ang bawat isa may kahinaan, pero buon pa rin, magpapatuloy pa rin tayo at hanggang ako ay kumbaga sumusumpa sa Panginoon na hanggang sa pagpantay ng aking mga paa, ako hindi hiwalay sa Kanya. 11 years ako nagkaroon ng sa pangungunan ni Pastor Niptali Manyis. Yun yung naging district pastor dito, at mas lalong lumago yung aking kaalaman sa paglilingkod sa Panginoon, at doon ako nagpasimulang magpabinyag. At hanggang sa ako rin ay nung panahon na yun nakakapag
dala rin ako ng pabalita sa pamagitan ng mababasahin dito sa may Barangay Santa Rita, Luz. Kaya nakauna-unahan kong naging ruta nung ako ay maliit pa. Kaya yung panahon na yun, mas nakilala ko talaga na ang Panginoon ay naging malapit sa akin yung panahon. Tapos pagdating ko sa Maynila, ang mga naging kaibigan ko, 3 mga Adventist na matandang dalaga. Sinasama nila ako kung saan hanggang Montalban, nakarating kami kung saan-saan doon. Tapos ang naging ko pa, naging crush, Adventist din. Kaya lang labag. Kaya nag-aanuhan kami. Alin ang tama, bakit ikaw ganon? Kasi ako, nakaano na ako no pag Sabado. Hindi talaga ako maano. Kasi yun na nga ang natutunan ko sa Tapos yun, hanggang sa nagkatuluyan kami, pagdating dito, labag pa rin siya. Tapos yung si Mara nagpabinyag na rin. Sabi ko, bala ka, may iwan ka. Nag-ano na rin siya, nagbalik. Mga bata pa kami noon, sabi ng aming mga magulang, magpabinyag na kayo. Pero sinunod namin dahil sinunod lang kami sa magulang. Sabi ba sa bata pa, medyo ganyan-ganyan ang panatayan, naranasan namin. Pero kahit ganun, hindi kami hiniwala. Nagpatuloy kami hanggang sa ngayon masigat. Hanggang maedad na. Daling salita ay nung makasal kami ng ilang buwan, nagbinyagan, ayun. Sabi ko, sige, pabinyag na kami. Yun, nabinyagan na kami. Diyan, sa tapat na yan dyan. Oo, diyan sa tapat dyan, sa kuwan. Wala pa man dito mga bahayan noon. Walang bahayan. Siyam kami, naalala ko siyam kaming nabinyagan kasama yung mga Aguilar. Pero sa awa ng Diyos, yung siyam kami natitirang 2. Bilang lumaki sa isang Adventistang pamilya, ang akin pong lolo at lola ang nagpakilala sa akin sa Panginoon. So, sumasama po ako sa kanila kasama ng aking mga kapatid sa pagsisimba tuwing Sabat. Pero nung panahon na yun po, sumasama lang ako pero hindi pa ako masyadong active noon sa mga gawain. Ngunit nung dumating po ang pandemic, mas nakita ko or mas ako ay naging active sa mga gawain. And katulad po, naalala ko pa noon na nagkaroon ng training sa Master Guide. So meron din po noong mga Voice of Youth sa Sinuknipan, sa Mansalaya, at nagkaroon din po ng Global Youth Day, Global Children's Day, and marami pa pong mga activities katulad ng Crusade, Youth Camp, Sports Fest, Spiritual Activity, Midweek and Vesper Worship, Camping, Fellowship, at iba pa. So ako rin po ay naging part ng Children Ministry, and kami po ang nagtuturo sa mga bata every Sabbath school. At doon po mas lalong lumago ang aking pananampalataya bilang isang kabataan. Noong February 25, 2019, sa tulong at pangunguna ni Pastor Obado, naitayo ang ating bagong bahay-sambahan. Patuloy ang pag-abot sa mga tao at pagpapalago ng iglesia, kahit dumating man ang mga pagsubok at hamon ng panahon. Ngayong ipinagdiriwang natin ang ika-76 na anibersaryo, narito ang mensahe ng ating mga miyembro para sa buong iglesia. Sana maging yung mga nag-backslide, magbalik. Dahil bilang clerk, problema ko yung mga pagtatanggal, yung alisin. Minsan hindi ko kaya alisin. Parang ayaw ko na mabawasan. Ang nais ko lang sabihin ay magpatuloy ang bawat isa at magtumibay sa pananampalataya dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ay nawa tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Na maging matatag pa tayo lahat at sana magkaroon pa ng marami pang
akin. At sana ay magkaisa ang mga magkakapatid. Sana'y sama-sama tayo sa paglilingkod at hindi lamang dito sa paglilingkod sa lupa, kundi dun sa langit na ihanda para sa ating bayan. Panatilihin natin yung pagkakaisa sa Iglesia. Pagkatong tayo ng isang layunin, ang layunin na pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon at maging matatag sa pananampalataya ang bawat isa sapagkat nalalaman natin na malapit na ang panahon ng pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Ay magkaroon tayo ng matibay ng pananampalataya at magkaroon ng maraming activities sa darating na 2026 at nawa po ang sarili natin ay magamit natin sa gawain ng Panginoon. Ang nais ko lang at ito'y pagdiriwang lagi taon-taon. Sana'y maging mabuti ang takbo ng ating iglesia at maging dapat tayo sa pagsunod sa Panginoon hanggang sila. Ngayon ay pinagdiriwang po natin ang ating pong 76th anniversary. So ang lahat po ay aking binabati ng happy 76th anniversary ng ating buong iglesia. Ano po kasama ang ating mga bisita. Salamat sa kanilang pagdating. At ang masabi ko lang po, basta tayo po ay manatiling nakakapit sa ating relasyon sa Panginoon. Ano po, huwag nating iwanan ang katotohanan ito. Dahil ito ay maging isang hakbang o kasangkapan sa kaliligtas natin. Siyempre, kinakailangan natin pagtuunan ng pansin yung ating mga kapamilya, ating mga kaibigan, ating mga kilala. At alagaan natin ang dignidad ng ating iglesia na ang dignidad na ito ay manahin pa ng ating magiging mga anak at magiging apo kung hindi pa dumating ang Panginoon. Ang aking dalangin dito sa Del Gallego SDA Church ay hindi lang dumami sa numbers, hindi lang dumami sa lokal na iglesia, halimbawa sa barangay, mga barangay magkaroon sana balang araw, kundi magkaroon tayo talaga ng eskwelahan, magkaroon tayo ng isang matatag na iglesia na nagkakaisa, masaya sa paglilingkod at ang bawat isa ay merong hindi magigibang pagkatalaga sa Panginoon. Kulay pula ang araw. Tanang malingan. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated lover, see how he's trying to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle and go light your world. We are a family whose hearts are blessed.
sky, praying to our Father. In the name of Jesus, make us a beacon in the darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and Happy 76th anniversary ng Del Galigo ng Camarines. Happy 76th anniversary. Hello sa lahat. Happy 76th anniversary ng Del Galvigo Church. Pinasasalamatan ko ng higit ang iglesyang ito na nagpapatuloy. Happy anniversary sa ating iglesia. Happy 76 years anniversary del Gallego Church. Happy anniversary! Happy 76 years anniversary del Gallego Church! Happy 76 years anniversary ng Iglesia ng Del Galigo, Camarines. Happy 76th anniversary! Happy 76th anniversary! Happy 76th anniversary at mabuhay tayong lahat and God bless us all. Happy 76th anniversary del Gallego SDA Church. Indeed, DGO Church is the living testimony of God's power. We've seen the history and the challenges, and we've watched how God stayed mightier than any trial the enemy put in our path. It's beautiful to see you honoring the past and pressing toward the prize. Let's keep our eyes fixed on that heavenly home. As Philippians 3 verse 14 says, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Happy Sabbath! We miss you all here. Stay faithful and God bless. hold out your candle for all to see. Ito ang ating kasaysayan. Hindi lamang tala ng mga pangalan, petsa o gusali, kundi kwento ng mga taong nagmahal sa Diyos, naglingkod ng tapat at nagtiwala sa Kanyang plano. At ngayon, tayo naman ang nagpapatuloy ng kwentong ito. Maraming salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri.